Hi guys! Another day, another vlog. Bilang OFW dito sa Dubai. So yes, ipapakita ko ngayon sa inyo kung anong Monday hustle namin bilang pamilya dito sa Dubai. At yan nga, kasama ko nga si Bunso dahil petics lang naman daw siya sa kanyang school today dahil gagawa lang naman sila ng research paper niya. At yan nga, ihatid namin si Chloe. At syempre, ang pinakapoging driver na asawa ko at makikita nyo kung gaano ka-traffic ang Dubai. Yes guys, hindi lang Pilipinas ang ma-traffic, pati rin ang Dubai. At alam nyo guys kung ilan ang sasakyan dito sa Dubai. Maabot nga lang naman yan sa 3.5 million cars. So imagine yan yung araw-araw na dumadaan dito sa Dubai Road. At yan nga ay base sa na-research ni Sander. Kaya talaga hindi maiiwasan mag-gitgitan. So imbis na biyaheng 15 minutes, madodoble yan. Kaya abot kami ng 30 minutes na biyahe papunta sa Alcus. At nakita nyo yung kamerang yan, hindi ka pwedeng maging kamote driver dito kasi ang mangyayari sa'yo ay meal na babayarin. Guys, pwede kang magbayad ng yearly sa mga penalties mo. Pag hindi mo nabayaran yun, syempre, hindi ka rin makakapag-renew ng visa. So ganun po ang consequence. So ingat sa pag-drive. So yes guys, every Monday kailangan ko sumama para hatid ang aking alaga na si Chloe. Dahil normally, kinakausap ko rin mga teachers niya. Para naman kahit paano, alam ko kung ano yung mga ganap niya sa buhay. Kung may kailangan gawin or ano yung mga problema or kung ano-ano pa. Basta yun. So heto nga is 4 times a week siya dito sa ano. Kaya ito lang naman yung trabaho ng asawa ko na maghatid sundo kay Chloe. O diba, ang ayahay ng life. Sana all. Kaya laging nakahiga. Alam nyo guys, nalaloka ako dito sa mga nag-jaywalking na to. Kasi naranasan na rin namin nag-jaywalking. Ang dati pa is 200 lang ang penalty. Pero ngayon guys, is nadoble na nasa 400 dirhams na. So pag wala kang ibayad, ibigay mo yung Emirates ID mo. Diba, ang hassle nun. At nandito na nga kami ngayon sa Alcus kung saan namin i-drop off si Chloe. At yan nga guys, ang Mawaheb Art School. Ito po ay mga art school para sa mga may mga disabilities. So nandito po yung mga iba't ibang klase na may mga disabilities. Yung iba is autism, yung iba may Down syndrome, yung iba is yung parang kay Chloe may may brain injury. So yung mga ganun. So kahit papano in their lives may mga nagagawa pa rin sila like sa mga arts nila. Alam niyo kung magkano mga arts nila. Hindi bumababa sa 500 dirhams. Kung ganun katindi guys, ganun kamahal ang mga artworks nila. So kahit papano guys, may mga income ang mga yan. So hindi sila basta-basta. So isang malaking painting may nakita ako nasa 2,500 dirhams. Imagine yun, yung sasahurin mo lang sa isang buwan tapos sa kanila isang painting lang. Kaya nabibilib ako talaga dito sa Dubai kasi ang dami mga opportunities, mga privileges lalo na para sa mga may mga disabilities. Like sa Pilipinas, wala lang talaga. Mas marami ang mga buhaya doon. Sila lang nagkukurakot, sila na lang ang yumayaman, mga lintik sila. And finally, nandito na nga kami and ina-drop off na namin si Chloe and then susundin ulit mamaya by 3. So normally, it's 9 to 3 si Chloe dito sa kanyang art school. So may snack break, may lunch break, and then mga once a week na nafi-field trip sila kung saan sila napupunta para naman kahit papano may social life sila. So yan nga guys, may wheelchair si Chloe, binababa ng asawa ko kasi kailangan din yan for in case of emergency like sunog or earthquake. So nakakalakad si Chloe using her sticks para sa mga short distance lang. Pero pag mga long distance talaga like kung nasa mall kami, kailangan niya talaga yung wheelchair or kung pupunta sila ng field trip, so of course kailangan ng wheelchair. So way back 5 years ago, nung nag-start talaga ako, hindi to ganito kabis maglakad si Chloe, and as of now, looking at her, OMG, mapapawaw ka talaga sa journey. So, nandito na kami sa loob, guys. At yan nga, i-drop off ko na si Chloe, iwan ko na siya. And then, for sure, kakausapin kita kayo ng teacher kasi I know there's always something going on. Okay, cool, great. Did she tell you that Friday we went somewhere with a field trip that she... So yes, tama nga ang hinala ko na there's always something talaga na nangyayari sa buhay o sa mga ganap kay Chloe, and it's okay, can manage. Kaya ito talaga yung purpose, kaya as much as possible sumasama pa rin ako sa paghatid or pagsundo kay Chloe kahit man lang 2 to 3 times a week para kahit papano updated sa mga ganap-ganap. And yes guys, on the way na kami para mag-grocery. Ito, tatanong pala natin, yan yung Burj Al Arab, yan po yung 7-star hotel dito sa Dubai na nandun sa gitna ng dagat. So at eto na nga guys, papunta na kami dito along Sheikh Zayed Road at mag-grocery nga kami sa Tikom. And at the same time, kakain rin sila ng mga Indian food for breakfast daw. Alam nyo na, yung puri, ang dal, alam mo yun kung taga Middle East ka. So bago pala naging driver ang asawa ko, yan pala yung dati niyang company sa insurancemarket.ae. At 6 years nga siya nga doon guys, at naging tropa nga rin niya ang general manager kasi super close sila. Sana all. Pero yung sahod guys, hindi niya tropa. Kaya kinuha ko siya dito at nirekomenda ko siya sa mga amo ko para maging driver. So mas maganda nga na nga yung sahod niya ngayon kumpara nung nasa company siya. Alam niyo naman guys, nag-abroad tayo dahil sa pera. Hindi tayo pwedeng magpakalipin, walang bayad. So dapat maging wais. Pero alam niyo guys, ang sad reality dito, masyado nang mababang mga offers dito sa Dubai kasi nga marami tayong kakompetisyon ng mga ibang lahi. And at the same time, marami ding mga kumpanya na nangaabuso. Kaya ang pagiging OFWs, maraming sakripisyo at pagtitiis talagang kailangan. Kaya sa Pilipinas, wala talagang mangyayari sa atin doon.